So, gumawa tayo ng ellipse tool. Yung bilog muna yung unahin natin, yung sa red part. Ayan, dapat lagi nakatatali. Tapos, ginawa kong 0 degree yung sa ano niya. Isa special pa yun. Sa face. Ayan, sa special. Ginawa ko 90 para patayo yung maging texture niya. Tapos, mag-add holes lang tayo para matanggal yung loob niya. Ayan. So, gumamit tayo ng simple offset dyan para dun sa blue na part. Sa underlay, ginawa kong tatami yung para dun sa red part. Tapos ginawa ko 90 degrees. Ayan. Tapos yung sa underlay, ginawa less 60 yung ginagawa ko lagi. So 90 less 60, 30 na lang yung ilalagay ko. So ayan, next natin dyan yung ayan, yung sa outline, tinanggalan ko na siya ng underlay. Saan na ba? Ayan, yung sa black part naman. So, ganun din, tatami pa rin siya. Tapos, mag-a-add holes lang ulit tayo para doon sa mga part na yung maroon na part, tsaka yung white. Ayan, isasakto lang natin. Nakita mo yung sa red, di ba? Parang sinobrahan ko para hindi lumabas yung tela pagka nag-embro na mamaya. Parang sobra yung red, tas papatong yung black na part. Ayan, ipantay nyo lang. Ayan, resize lang. Sa maroon part yung ginawa ko na, so yun, tinama ko na yung mga color niya para medyo makita na natin yung output. So maroon yung yan, maroon. Yan, yung sa white part naman yung parang gray na yan na border. So satin na lang yung ginamit ko dyan. Tapos yung sa part naman ng libro, so, gumamit ako ng close shape.
yun, yung ginamit ko sa design ng mga block ng libro, yung ano na lang, yung running stitch na lang kasi masyado na siyang maliit. Baka pag ginamit pa natin yung satin, baka magbukol-bukol na lang yung design yun sa liit niyan pagka running na ng Embra sa machine. So yan, running stitch yung isa lang yung ano niya, run niya. Parang siya yung pinakamaliit na ano, tahi. Yan, tinerace ko lang yung mga black na part. Sinunod ko na yung design dyan sa gitna nung ano, yung may maroon. So dapat yung pagkaganyan, di ba tatami na yung nasa likodan. Dapat yung ipapatong natin satin na dapat. Huwag natin pagpatungin yung dalawang tatami. Ayan, trace lang ulit. Tapos gumamit ulit ako ng running stitch para doon sa parang tali niyang timbangan na yun. Yan, next natin yung parang mga poste. Puro satin lang yan. So ikat na siguro natin dito kasi puro ganun din dyan. Yan, so yan na yung mga dulo ng poste naman yung tinetrace natin. Puro satin lang yan Yan, so okay na. Palitan na lang natin ng color. Brown. Yan, sinilip ko na para hindi nakakalito. So, black. Yan, next natin yung mga dahon naman. Yan, trace lang ulit. Ikat ko na ulit. Tapos na yung mga dahon, doon naman tayo sa yung gitna. Yan, okay na. So palitan lang natin ng color ulit, select natin yung mga ginawa natin. Yan, palitan natin ng color. So yan na. Tapos gagamit tayo nung pagka na-select na natin, pindutin lang natin yung mirror copy horizontal, lalabas na yan. So, tanggalin muna natin yung true view para makita natin. Yan. Diba? Less na ano. Kasi ulitin mo pang gawin ulit na ano. Yan, mas mabilis. Kulang na lang natin yung sa text. And type lang natin yung text, tapos gamit tayo ng circle clockwise.
Pag hindi sakto yung pagka-round niya, adjust lang natin sa settings under nung pilian doon sa baseline. So, ang ginawa ko, parang 0.95 yata yung nilagay ko dyan. Ayun, adjust lang kayo sa settings pagka hindi sakto yung pagkabilog. Masasakto nyo din yan. Ayan, cut ko na. Ito naman yung sa part nung sa baba. Ayan. Sobrang liit na nito eh. Parang hindi na talaga siya makikita. Hindi na mababasa to pagka nag-running na talaga. Kasi sobrang haba ng wordings tapos ang liit masyado ng space. So, ayan. Pilitin na lang natin ilagay. Ayan. Tapos yung last na gawin natin yung bilog. Yan, ni-mirror copy ko lang ulit para saktong-sakto siya doon sa kabilang part. Diba? Yan, okay na. Tapos, ayun na yung last. Resize na lang. Tapos, huwag niyong kalimutan yung position X, Y. Lagi naka-0. Tapos, punta sa design. Auto start and end. Tapos, lagi nakagitna yun. Okay. Yun, lagi kong sinasabi sa inyo. Para lagi naka-center yung design sa mismong machine. Ayan. Tapos, check nyo na lang yung mga ibang parts kung tama ba yung underlay niya, yung kung tatami din ba yung underlay niya. Yung mga sapin na maliliit, tanggalin na natin yung underlay. Yung mga text na maliliit, wala na ring underlay yan dapat. Kahit yung sa College of Criminal, tinanggal ko na rin yung underlay niyan. So yun, depende sa inyo. Pagka niran nyo tapos pangit, revise nyo lang. Baka mamaya may kulang, gano'n. So yun na, pagka yung nagpapatid-patid lagi yung sinulid, revise nyo yung check nyo yung design, baka mamaya yung underlay nyo mayroong naka-open yung dalawa, diba? Tapos sobrang sikip na nung design. Yun lang, sinave ko na yan, send ko na sa customer.